Pag-unawa sa mga kontraseptibo. Bakit natin ito ginagamit? Ang mga kontraseptibo ay mahalagang bahagi ng kalusugan at kagalingan ng isang babae. Binibigyan tayo nito ng kapangyarihang gumawa ng mga desisyon tungkol sa ating reproductive lives. Mahalaga ang birth control para sa kalusugan ng kababaihan. Binibigyan tayo nito ng kalayaan na magdesisyon kung kailan natin gustong magsimula ng pamilya at pinapayagan tayong magplano para sa ating kinabukasan ng nakapag-iisa. Nagbibigay ito sa atin ng kakayahang magdesisyon kung kailan natin gusto magkaanak. Ang control na ito sa ating reproductive health ay mahalaga para sa ating personal at profesional na buhay. Malaking desisyon ito. Ito ay tungkol sa pagpaplano ng ating pamilya at kinabukasan. Sa pagpili ng tamang paraan ng birth control para sa atin, masisiguro natin na handa tayo sa responsibilidad ng pagiging magulang pagdating ng tamang panahon. Maraming iba't ibang uri ng birth control. Mula sa pills, patches, IUDs at implants, bawat paraan ay may kanya-niyang benepisyo at mga bagay na dapat isaalang-alang. Ang ilang kababaihan ay umiinom ng pills. Ito ay isang sikat na pagpipilian dahil madali itong gamitin at mabisa kapag iniinom ng tama. Mas gusto naman ng iba ang IUD o implant. Ang mga paraang ito ay pangmatagalan at hindi nangangailangan ng araw-araw na atensyon, kaya practical ito para sa maraming kababihan. Bawat paraan ay may kaunting pagkakaiba sa kung paano ito gumagana. Ang ilan ay pumipigil sa ovulasyon, habang ang iba ay pumipigil sa sperm na makarating sa itlog. Ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay mahalaga para makagawa ng pinakamahusay na pagpili para sa ating mga katawan. Ngunit lahat sila ay may parehong layunin, upang maiwasan ang pagbubuntis. Ito ay nagbibigay daan sa atin na kontrolin ang ating reproductive health at hubugin ang ating buhay ayon sa ating mga kagustuhan. Mahalagang maunawaan kung paano nakakaapekto ang birth control sa ating mga katawan. Ang kaalamang ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na gumawa ng matalinong mga desisyon at piliin ang paraan na pinakaangkop sa ating mga pangangailangan sa kalusugan at pamumuhay. Ang kaalamang ito ay tumutulong sa atin na gumawa ng matalinong mga pagpili. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga benepisyo ng bawat paraan at mga posibleng side effects nito, mapipili natin ang pinakamainam para sa ating individual na sitwasyon. Mapipili natin ang paraan na pinakaangkop sa ating mga pangailangan at pamumuhay. Dahil man sa mga kadahilan ng pangkalusugan, personal na kagustuhan o kaginhawahan, ang tamang paraan ng birth control ay maaring magkaroon ng malaking pagbabago sa ating buhay. Sinusuri ng video na ito ang iba't ibang paraan ng paggana ng birth control. Susuriin natin ang agam sa likod ng bawat paraan at ipapaliwanag kung paano nila tayo tinutulungan na pangasiwaan ang ating reproductive health. Tatalakayin din natin ang ilang karaniwang mga maling paniniwala at pag-uusapan ang responsibleng paggamit ng kontraseptibo. Ang paglilinaw sa mga maling akala ay nagbibigay daan sa atin na gumawa ng mas matalinong mga desisyon at gamitin ang birth control ng epektibo at ligtas. Sa loob ng katawan, paano gumagana ang mga kontraseptibo? Ang mga kontraseptibo ay dinisenyo upang maiwasan ang pagbubuntis sa pamamagitan ng pagpigil sa natural na proseso ng ovulasyon, fertilization at implantation. May iba't ibang anyo ang mga ito, kabilang ang mga tableta, patches, injection at mga device tulad ng IUDs. Iba-iba ang paraan ng paggana ng mga kontraseptibo. Ang pag-unawa sa mga mekanismong ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan kung paano nila pinipigilan ang pagbubuntis. Ang bawat paraan ay may kanya-kanyang natatanging paraan ng pagsiguro na hindi mangyari ang pagbubuntis. At ang pag-alam sa mga ito ay makakatulong sa iyo na piliin ang pinakamahusay na opsyon para sa iyong mga pangangailangan. Tingnan natin ang tatlong pangunahing tungkulin. Una, maraming kontraseptibo ang pumipigil sa ovulasyon. Ang ovulasyon ay isang mahalagang bahagi ng reproductive cycle, at kung wala ito, hindi maaring mangyari ang pagbubuntis. Ang ovulasyon ay ang proseso kung saan naglalabas ng itlog ang ovaryo. Ang itlog na ito ay naglalakbay sa fallopian tube, kung saan maaari itong makatagpo ng sperm at maging fertilized. Ang itlog na ito ay dapat na ma-fertilize ng isang sperm para mangyari ang pagbubuntis. Kung walang itlog, walang ma-fertilize ang sperm, kaya napipigilan ang pagbubuntis. Sa pamamagitan ng pagpigil sa ovulasyon, mahalagang inaalis ng mga kontraseptibo ang pagkakaroon ng itlog para sa fertilization. Ito ang isa sa mga pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagbubuntis. Pangalawa, ang ilang mga kontraseptibo ay nagpapalapot sa cervical mucus.
Ang mucus na ito ay gumaganap bilang isang harang sa sperm na nagpapahirap para sa kanila na makarating sa itlog. Ang cervix ay ang pasukan papunta sa matris, kung saan kumakapit ang fertilized na itlog. Ang mas makapal mucus sa lugar na ito ay maaring makabawas ng malaki sa tsansa na makapasok ang sperm. Ang mas makapal na mucus ay nagpapahirap sa sperm na gumalaw sa cervix. Ang dagdag na hirap na ito ay nangangahulugan na mas kaunting sperm o wala talaga ang makakarating sa itlog. Gumaganap ito bilang isang natural na harang. Ang paraang ito ay lalong nakakatulong para sa mga ayaw umasa lamang sa pagpigil sa obulasyon. Pangatlo, ang ilang mga kontraseptibo ay maaring magbago sa lining ng matris. Ang lining na ito, na kilala bilang endometrium, ay mahalaga para sa pagkapit ng fertilized na itlog. Sa lining na ito, kumakapit at lumalaki ang fertilized na itlog. Kung hindi angkop ang lining, hindi makakapit ang itlog at naiwasan ang pagbubuntis. Kung manipis ang lining, nagiging mahirap para sa itlog na kumapit, kaya naiwasan ang pagbubuntis. Tinitiyak ng paraang ito na kahit na mailabas at ma-fertilize ang isang itlog, hindi ito makakalaki sa matris. Pagbubuwag ng mga mito tungkol sa mga kontraseptibo at sukat ng dibdib. Pag-usapan natin ang isang karaniwang mito. Maraming kabataang babae ang naniniwala na ang pag-inom ng birth control ay maaring magpataas ng laki ng dibdib. Hindi ito totoo. Ang birth control ay naglalaman ng mga hormones. Minsan, ang mga hormones na ito ay maaring magdulot ng pansamantalang water retention o bloating. Maaring magbigay ito ng impresyon na medyo namamaga o mas malambot ang mga dibdib. Gayunpaman, ang epektong ito ay pansamantala lang at mawawala rin. Hindi nito talaga binabago ang laki ng dibdib. Mahalagang tandaan na ang mga kontraseptibo ay mga gamot. Dapat lamang itong gamitin para sa nilayon nitong layunin, upang maiwasan ang pagbubuntis. Ang maling paggamit ng birth control ay maaring mapanganib at maaaring humantong sa mga negatibong side effects. Likas na kagandahan, pagpapahusay ng kalusugan ng dibdib. Ang pagtanggap sa natural na kagandahan ng iyong katawan ay susi sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili at kagalingan. Ang katawan ng bawat babae ay natatangi at maganda. Ang pagdiriwang ng ating mga pagkakaiba at pag-unawa na ang kagandahan ay nasa lahat ng hugis at sukat ay tanda ng kalakasan. Bagamat hindi natin maaring permanenteng baguhin ang laki ng ating dibdib nang walang operasyon, may mga malusog na paraan upang mapahusay ang kanilang hitsura at maging komportable sa ating balat. Ang regular na ehersisyo at positibong saloobin ay maaring magkaroon ng malaking pagbabago. Ang ehersisyo ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang pangkalahatang kalusugan at palakasin ang mga kalamnan sa dibdib. Subukan ang mga push-up, bench press at iba pang strength training exercises upang bumuo ng kalamnan at mapahusay ang iyong natural na hugis. At dumbbell flies upang palakasin ang mga kalamnan na sumusuporta sa mga dibdib. Ang pagiging consistent sa iyong ehersisyo ay mahalaga para makita ang mga resulta sa paglipas ng panahon. Ang balanseng dieta na mayaman sa prutas, gulay at lean protein ay nakakatulong din sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan na positibong nakakaapekto sa iyong hitsura. Ang mga pagkaing mayaman sa sustansya ay nagbibigay ng mga kinakailangang bitamina at mineral para sa malusog na balat at tissues. Ang pagsasama ng iba't ibang makukulay na pagkain sa iyong dieta ay makakatulong sa iyong pakiramdam at maging maganda. Mahalaga rin ang hydration, kaya tandaan na uminom ng maraming tubig. Mahalaga ang pagsusuot ng tamang sukat ng bra. Nagbibigay ito ng kinakailangang suporta at maaring mapabuti ang postura na magpaparamdam sa iyo na mas komportable at may tiwala sa buong araw. Ang isang mahusay na bra ay nagbibigay ng suporta at makakatulong na mas magkasya ang mga damit. Ang pamumuhunan sa dekalidad na damit panloob na akma sa iyo ay maaring magkaroon ng malaking pagbabago sa iyong hitsura. Mahalagang magpasukat ng regular dahil ang laki ng dibdib ay maaring magbago. Ang regular na pagsukat ay tinitiyak na lagi mong suot ang tamang sukat na nagpapabuti sa parehong ginhawa at hitsura. Bahagi 5. Ang tamang pagpili ng pinakamahusay na kontraseptibo. Ang pagpili ng tamang kontraseptibo ay isang personal na desisyon. Walang solusyon na akma sa lahat. Mahalagang makipag-usap sa iyong doktor o healthcare professional upang matukoy kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Isaalang-alang nila ang iyong medical history, lifestyle at mga personal na kagustuhan. Maraming salik na dapat isaalang-alang at maaring tulungan ka ng iyong doktor na maunawaan ang mga pagpipilian. Tandaan,
Ito ang iyong katawan at ang iyong pagpili. Huwag magatubiling magtanong at ipaglaban ang iyong mga pangangailangan. Bahagi 6, ang iyong katawan, ang iyong pagpili pagkonsulta sa iyong doktor. Mahalaga ang bukas na komunikasyon sa iyong doktor pagdating sa kontrasepsyon. Sila ang iyong pinakamahusay na mapagkukunan ng tumpak na impormasyon at personalized na payo. Bago pumili ng kontraseptibo, dapat mong ibunyag ang iyong medical history. Kabilang dito ang anumang mga gamot na iyong iniinom, mga allergy na mayroon ka, at anumang mga dati ng kondisyon sa kalusugan. Huwag magatubiling magtanong tungkol sa kung paano gumagana ang iba't ibang mga kontraseptibo, ang mga potensyal na side effects, at kung paano ito makakaapekto sa iyong katawan. Nariyan ang iyong doktor upang sagutin ang iyong mga katanungan at tulungan kang gumawa ng matalinong desisyon. Bahagi 7. Igalang ang iyong katawan. Ang kahalagahan ng responsableng paggamit. Ang mga kontraseptibo ay mabibisang kagamitan na nagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan na kontrolin ang kanilang reproductive health. Gayunpaman, mahalagang gamitin ang mga ito ng responsable. Ang responsableng paggamit ng kontraseptibo ay nangangahulugan ng pag-unawa kung paano gumagana ang iyong napiling paraan, regular na pag-inom nito ayon sa itinuro, at pag-alam sa mga potensyal na side effects. Kabilang din dito ang pagkakaroon ng regular na check-up sa iyong doktor upang masubaybayan kung paano tumutugon ang iyong katawan sa kontraseptibo at upang pag-usapan ang anumang mga alalahanin na maaring mayroon ka. Bahagi 8. Pangasiwaan, ang iyong kalusugan, ang iyong kinabukasan. Ang pag-unawa sa mga kontraseptibo at ang mga epekto nito sa iyong katawan ay mahalaga para sa pagkontrol sa iyong reproductive health. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga matalinong desisyon na naayon sa iyong mga personal na layunin at pamumuhay. Tandaan, walang kahihiyan sa pagtatanong tungkol sa iyong katawan at sexual health. Mahalaga ang iyong kalusugan at ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng bukas na komunikasyon sa iyong doktor, pagyakap sa mga natural na paraan upang mapahusay ang iyong kagalingan at responsableng paggamit ng mga kontraseptibo, maaari mong may kumpiyansang tahakin ang paglalakbay ng pagkababae.